Okay, since I'm gonna be off today, I'm just gonna ride my electric scooter today. I haven't paid attention. I should have asked her yesterday. I know she wrote it down. She said Saturday, Sunday. But there's no date. So I thought this week that she was talking about. Yun pala, hindi. Next week pala. Diyos ko, sa 16 pa pala. But that's okay. Kasi I already solved my issues today. About my schedule for the 14th. Sa 14, sabi ko sa kanya, hindi ako makapagtrabaho hanggang 4:15 dahil ako ay may school orientation. Sabi ko ay hindi ako makapagtrabaho hanggang 4:15 dahil kailangan ay nasa school na ako bago mag alas 3 dahil alas 3 ang aking orientation. Yes, may orientation tayo. Tuloy na ito, be. Wala nang atrasan. So ngayon, dahil day off ko, nag-iisip ako kung pumunta ako ng Walmart or mag-stay na lang ng bahay at mag-edit ng mga videos or mag-drive ng aking scooter. Yes, testing ko yung nabili kong anong tawag dito? Yung hawakan ng camera. Yun, ipapractice ko siya ngayon. Magda-drive around ako today. Yes. At bagong lahat, anong pagkukwentuhan natin ngayon? May pagkukwentuhan tayo. Ito ay tungkol dun sa anong tawag dito? Dun sa yung OFW sa Japan. Ang tagal-tagal niya sa Japan. Tapos taon ba siya doon? From 2008 daw Nag-Japan na siya. Hanggang kailan ba siya umuwi? 2024 yata. So matagal din siyang nag-Japan. Bata-bata pa siya noon. So parang nasa magdadalawang dekada din. Yun. Ito ang masasabi ko sa inyo, ha? Ito kasi ang kasalanan din ng ibang mga OFW. Masyado tayong mabait. Okay? Masyado kayong mabait sa inyong pamilya. Di naman masama ang maging mabait. Pero palagi niyong tatandaan na maglaan din kayo ng sarili niyong boundaries. Maglaan din kayo ng para sa inyo, okay? Hindi masama ang tumulong, hindi masama ang magbigay, hindi masama ang ibigay mo sa kanila ang mga gusto nila at kailangan nila. Ito nasasabi ko sa inyo, kung sila ay adult na, may mga buhay ng kanila, sarili ng buhay, nagtatrabaho, kumikita ng pera, hayaan mo silang kumita ng sarili nilang pera, okay? Pero kapag nangangailangan sila, pwede mo naman silang bigyan. Pero huwag yung bigay agad. Yung kailangan ay matutunan nilang pahalagahan ng pagkita ng pera. Pahalagahan ang pera, hindi ito basta pinupulot lang or hindi ito basta binibigay lamang or hindi ito basta na lamang ipagkakaloob sa iyo. Pinaghihirapan ng pera, okay? Mahirap kitain ng pera, lalo na dito sa abroad, okay? Bago ka kumita ng pera, lahat tayo dumaranas tayo ng anxieties. Work anxieties, social anxieties. Alam mo yun, kasi ako meron akong ganyan. Imagine, papasok ka sa trabaho mo, yung feeling na minsan, ayaw mo na halos pumasok ng trabaho dahil sa mga katrabaho mong feeling CEO or feeling may-ari ng kumpanya, di ba? Nakakainis yung ganong mga katrabaho. Tapos kung utos-utosan ka pa, yung ganong feeling, hindi nyo ba na-experience yun? Kasi ako na-experience ko yun. Kaya nga dapat lamang na kung gano'n ang nararamdaman mo, marapat lamang na pahalagahan mo ang perang kinikita mo. Marapat lamang na pag-ingatan mo ang perang kinikita mo upang sa gano'n ay hindi mo na kailangan, pagdating ng panahon ay hindi mo na kailanganing magtrabaho pa sa ibang tao. Okay? Paglaanan ang sarili, mag-ipon, paghandaan ang sarili. Paglaanan mo yung kung anong mga kailangan mo sa pagdating ng panahon. Dahil hindi habang panahon is bata tayo. Hindi habang panahon ay malakas tayo. Hindi habang panahon ay magtatrabaho tayo. Darating ang panahon na tayo ay titigil din sa pagtatrabaho. Yun ang tinatawag na magre-retire tayo. Okay? Retirement. Okay? Sa panahon ng pagdating na yun, kailangan ay handa ka. Okay? Hindi pwede na hindi ka magtatabi. Hindi pwede na wala kang inilaan para sa sarili mo. Kasi anong pagkukunan mo?
sa pagdating ng panahon na yun. Paano mo masusustentuhan pa rin ang mga pangailangan mo pagdating ng panahon? Sa palagay mo ba, pagdating ng panahon na yun is hindi ka nagagastos? No girl, gagastos ka pa rin, okay? Marami pa rin ang iyong magiging kagastusan at mas malaki pa rin. Bakit? Kasi hindi ka na magtatrabaho eh. Titigil ka na. Puro kagastusan na lang ang lalabas dyan sa pera mo. Tapos wala namang dumarating sa iyo. So sa palagay mo, hindi mauubos yun? Mauubos yun. Siyempre, kahit ikaw ay tumigil na sa pagtatrabaho, akala mo ba yung mga bayaran natin, titigil yan? Ito ay parati kong sinasabi sa halos lahat ng marami, na hindi titigil ang ating mga kagastusan. Kung wala ka pang sariling bahay at umuupa ka pa, then yung upa mong yan, hindi yan titigil. Tuloy-tuloy yan, okay? Pag tumigil ka na sa pagtatrabaho, tuloy ang upa. Ikaw lamang ang titigil sa pagtatrabaho. Tandaan mo yan. Ikaw lamang ang hindi na kikilos, hindi na magtatrabaho. Pero, yung mga kagastusan mo yung bahay, kailangan bayaran mo pa rin yan buwan-buwan. Okay, maswerte ka kung napaghandaan mo na ang iyong tahanan pagdating ng panahon para hindi mo na kailanganing umupa. Para hindi mo na kailanganing umupa ng bahay. Okay, let's say wala ka nang babayaran na bahay, na upa sa bahay, okay? Then swerte mo. Wala ka nang babayaran. Pero ang tubig, kuryente, kung may wifi ka pa, kung ikaw yung taong makabagong panahon na kailangan mo ng wifi, kailangan mo ng internet, kailangan mo ng yung may email ka kasi doon ka nakikipag-communicate sa kung saan mo man kailangan communicate, or long distance call, or halimbawa is kailangan mo ma-access yung iyong pension, okay? Meron kang pension from international or from another country, syempre kailangan mo talaga ng wifi, so kailangan yan. And then ano pa, yung tubig mo, ano pa, yung cable, kung may cable ka, kung gusto mo ng cable, or kung Netflix na lang, wala ng cable, basta may isa ka lang panuuran na sapat na, pero may bayad pa rin yun. Ano pa, pag nagkasakit ka pa, okay, kung may mga maintenance ka, okay, tapos kung wala ka namang maintenance, good for you, then pagkain mo pa, and then may sasakyan ka pa, ibibili mo pa yan ng gas, papapalitan mo pa yan ng oil, papapalitan mo pa yan ng mga kung anong kailangan palitan pag oras ang palitan, okay? Kung maaksidente ka pa, yung mga ganyan. So paano mo yun matutustusan sa sarili mo? Yan ang lagi mong itatanong sa sarili mo, okay? Yan ang kailangang mga tanong na gagawin mo or ilalaan mo sa sarili mo sa pagdating ng panahon. Ngayon, hindi ito na ihanda ni Miss OFW from Japan. Hindi niya naihanda yun. Lahat yun ay wala. And then itong mga kapatid niya na inasahan niya, binigyan niya ng yung inasahan niya ba na pagdating ng panahon ay sila naman ang parang mag-take over sa kanya or mag-take over ng mga expenses niya or mga kagasusan niya, siguro ganun. Wala siyang naasahan. And then siya rin ang nawalan, wala siyang tirahan pagdating ng panahon kasi pinagawa niya yung bahay ng bahay ba nila? Bahay ng nanay niya? I don't know kung sino. Basta, pinagawa niya yun. Binilhan niya ng mga gamit, ng mga complete furnitures. O nawala na lahat. Inaasahan niya sa pagbalik niya ay meron siyang at least bahay man lamang, pero wala. Ngayon ay nagbago ang pakikitungo ng kanyang pamilya sa kanya, ng mga kapatid niya sa kanya. Hindi na anong tawag dito, basta iba na yung dati kasi wala na siya naiibigay kasi wala na siyang trabaho, wala na rin siyang ipon, so parang nawawala na ng respeto sa kanila ang kanyang mga kapatid sa kanya, mga pamangkin niya sa kanya. Kaya ito ang parati yung tatandaan, okay? Maglaan kayo ng sarili ninyo. Hindi masama ang tumulong, hindi masama ang magbigay, pero maglaan kayo ng para sa sarili niyo sa pagdating ng panahon upang magkaroon kayo ng peace of mind, okay? Ang peace of mind, yan ay nanggagaling sa atin, okay? Hindi sa ibang tao. Minsan, ang makukuha mo sa ibang tao is kawalan ng peace of mind, okay? Yan ang mangyayari sa inyo kapag hindi nyo naihanda ang inyong buhay pagdating ng panahon. Dahil ang buhay nyo ay magiging sa kanila na lang nakadepende, okay? Kaya ako, kahit ako ay may anak na, binata na ngayon,
talagang nagtatrabaho pa rin ako at inihahanda ko ang buhay ko. Dahil ayokong iasa ang buhay ko sa kanya sa pagdating ng panahon. Mas madali kung ako'y may sarili ding akin. Sure, tumutulong pa rin ako, lalo na sa nanay ko na lamang. Si nanay na lang ang tinutulungan ko ngayon kasi nga, siya lang naman yung maedad na. Yung mga kapatid ko naman ay meron ng mga kanya-kanya ng buhay at mga adult na din sila. Kumikita na rin ng sarili nilang pera. So, kaya na nilang mga sarili nila. But at least si nanay, siya na lang yung tinutulungan ko. Pero yun nga, yan ang pagkakamali ng ibang mga OFW. Masyado kayong mabait. Hindi naman masamang maging mabait, pero magtira kayo para sa sarili ninyo. Okay? Magtira para sa sarili upang sa ganun is magkaroon kayo ng maraming options sa buhay nyo. Magkaroon kayo ng peace of mind na hinahanap ninyo sa buhay. Dahil ang magandang kayamanan natin sa buhay ay ang ating tahimik na kapayapaan. Okay? Dahil sabi ko sa inyo, walang kwenta ang ganda ng buhay. Okay? Kung ikaw ay walang kapayapaan. Okay? Mahalaga ay meron ka nun. Kung yun ang goal mo sa buhay, na magkaroon ng kapayapaan sa buhay, yan ang i-maintain mo. Kasi mahirap yan na, meron bang order? Wala naman. Yan, mahirap na hindi mo i-maintain yan. Diyos ko, para ka nakakulong sa kulungan. Okay? Yan ang masasabi ko sa inyo. Okay, nandito na ako sa bahay at ako dahil day off ko ngayon, mag-enjoy na lang ako sa pag-vlog ko today. Wait, nasan yung cellphone ko? Did I bring my phone? Oh shit. Never mind. Ready na siya. Give me that.